So ito na mga katingin yung inaantay natin, delivery ng new bike natin. Tara, check natin. Excited na ako. Siyempre, ano to, kakaiba. Ito na. Yun. Ang sexy pa na nag-deliver, oh. Salamat, boss. Salamat sa delivery. Ay, panaginip lang pala. Tara, reviewin na lang natin itong dalawang to. Noong 2022, nilabas ni CF Moto ang 450NK at tinalo nito lahat ng nasa kategory ng standard naked bike na entry level dahil sa dami ng features nito. And fast forward 2024, naglabas naman ng pangsagot si Kawasaki. Kaya niya nirelease ang all-new Z500 SE para pantapat kay 450NK. Nakalagay dito, specs niya is 500 pero on paper, meron siyang 451cc which is directly pantapat sa 449cc ni NK. Pagdating sa looks ni 450NK, kitang-kita natin yung attention to detail ni CF Moto rito. Na talagang pinaganda niya to. Kita mo naman yung kanyang front fender, para siyang arrow na aerodynamic. Tapos very aggressive yung kanyang side fairing. Meron pa siya parang carbon garnish dito sa gilid. Of course, it's not carbon, pero carbon look siya. Kita mo yung kanyang signal lights, all LED. And then the quality and craftsmanship and the build of CF Moto. Pagdating sa 450 series nila, ang laki na ng improvement. Kita nyo naman yung kanyang brake fluid reservoir. Ito yung ginagamit sa mga high-end na big bikes. Nilagay niya rin dito, i-integrate niya rin. Tapos adjustable levers and brake and clutch. Ito natin yung side mirror niya. Talagang pinaganda, makapal. Wala siyang nginig or vibration during high speed kahit IRPM, tapos ito lang yung gumagalaw sa kanya. Parang two-piece construction siya. Of course, yung looks niya, yung tail niya, tsaka yung tank niya, exactly the same kay 450SR. So ito yung naked version ni 450SR. Same frame, same engine, same power and performance. Yung mags nila, same lang din. Taillights, same din naman. At maganda rito, merong animation yung kanyang startup. Yan, para siyang alien na humihinga. As well as doon sa harap niya. Pag in-startup natin, ang ganda ng animation niya. Kung maalala niyo yung aftermarket na JPA na accessories ng mga big bike, parang ganun siya. Tapos kung makita natin yung kanyang 5-inch TFT full color display, sobrang ganda ng viewing angle, ng resolution. Kitang-kita mo lahat ng display. Meron din siyang phone connectivity at pwede kang mag-download update ng firmware via internet. Another attention to detail, yung handlebar niya, meron dito laser markings na CF Moto. Fuel cap niya, talagang premium, merong rubber dito para hindi pasukan ng tubig. Which is naging issue minsan sa Kawasaki, pag pinapasok ng tubig, minsan maganit na yung susian, kailangan mo pang lagyan ng oil. Everything in this bike, talagang premium ang datingan. Switches, controls, solid na solid yung pakiramdam. Hand grip, bar end. Maganda yung bar end niya, weighted bar end. Kay Z500 naman, nag-share din sila ng kanyang sport bike brother, which is the Ninja 500. Kita nyo naman yung tail section niya and tail light niya. Same din to kay Ninja 500. Yung kanyang startup. Simple lang, no animations. Talaga meron na siyang LED bulbs, makikita nyo. Tapos yung kanyang front. Yung front niya, gusto ko yung new look niya. Para na siya ngayon Z1000 or Street Fighter look. May pagka Autobots ang datingan. And nagkaroon na rin siya ng TFT full color display. Nag-share sila sa lahat ng halos ng Kawasaki na may TFT. Same look, pero very functional at maganda rin ang viewing angle at meron siyang auto brightness. So depende sa liwanag, nagiging sobrang bright siya. Pag gabi naman, nagiging dim na siya para hindi ka masilaw. Yung switches niya, same quality sa mga other Kawasaki. And ang Z500 ay may dalawang variant. So ito yung SE. Pag sinabing SE, it's the special edition. Yung mga nabago sa kanya, syempre first yung full color TFT display. Pangalawa itong smoke windscreen. Nagkaroon na rin siya ng parang belly pan na fairing dito. Of course, the color is matte
gray or matte black combination. Meron na rin siyang tank pad and tank grips. Kasama yan, original from Kawasaki at napaka-premium. And meron siyang hidden feature. Makikita natin dito sa may kaliwa. Meron siya ditong Type-C USB charging pero napaka-secret lang. Mahirap na natin. Nakatago siya dyan. So, ginawa nila naka-invert siya or nakabaligtad, upside down, para sa tubig. Para kahit gaano kalakas ang ulan, hindi siya papasukin. Napakaganda na naisip nila na yan, napaka-functional niyan. At tinago nila dito para safe nga naman. Para pag tinignan mong ganyan, hindi siya naka-obstruct dun sa view and sa mga accessories na ilalagay mo. Nagustuhan ko sa kanya yung candy green na rims niya, which is same color ng kanyang frame. So yung frame niya, attention to detail din ha. Maganda yung kulay. Kasi usually pag black, di ba? Di mo na nakikita ito. Lumilitaw siya ng pa konti-konti. So napakaganda. It's a nice touch and accent. So meron siyang green accent na very minimalist. So mas maganda yung ginawa nila dito kaysa yung full green dati sa Z400 kasi all green medyo, di ba alam natin, minsan gusto mo stealthy look or minimalist ka lang. Pag green kasi masyadong kitang-kita ka kagad eh. Ayaw mo minsan ng center of attraction ka. So maganda yung ginawa dito na dito lang yung talagang may glossy green, candy green yung nasa harap niya. When it comes to swing arm, makita natin na parang alloy yung swing arm na ginamit dito kay NK 450. Tapos maganda yung integration ng tire hugger niya kasi parang seamless yung ginawa nila dito. Ang korte ng tire hugger yung swing arm and mataba siya rito. Tapos ang ganda ng chain adjuster niya, naka CNC. While kay Z500, ordinary steel type lang yung ginamit nila dito. At yung chain adjuster niya, very basic. Same din naman kay Ninja 400. Medyo payat yung kanya swing arm. Tapos makita natin yung tire hugger niya na parang pinatong lang dito. Pagdating sa looks nila, parehas naman silang pogi. Pero parang kumaga ito yung villain, ito yung bida sa isang pelikula. So mas matapang yung looks ni NK, mas aggressive. Pero gusto ko yung talagang pagka superhero look ni Z500. Lamang ng konti-konti. So bibigyan na rin natin yung looks kay Z500 SE. 450NK is powered by a 449cc parallel twin with 50 horsepower at 9,500 RPM and 39 Nm of torque at 7,600 RPM. Z500 SE is powered by a 451cc, 51.3 horsepower at 10,000 RPM and 42.6 Nm of torque at 7,500 RPM. So kitang-kita natin sa 2 horsepower difference nila, talagang mas lamang sa power and torque ng konti si Z500 SE. Pero si 450NK ay meron siyang 270 degrees crankshaft kaya yung tunog niya is almost the same as a V-twin. Medyo exotic yung tunog niya and may dual balancer shaft kaya mas less yung vibration niya. Talagang ramdam mo na halos sobrang minimal vibration. Pero syempre, pagdating sa power, ibibigay natin kay Kawasaki Z500 SE. Si Z500 SE ay merong Nissin 2-piston axial caliper and 310mm disc, while si 450NK ay merong J1 4-piston radial caliper and 320mm disc. Yung likod nila na braking system ay parehas din naman. 2-channel ABS. So dahil nga naka-radial caliper, 4-piston and mas malaking disc si 450NK, ang braking system ay ibibigay natin kay 450NK. Sa tires nila, parehas naman silang merong 110 sa front and 150 sa rear. Yung tires naman ni NK ay merong Adreno HSAS5 radial tubeless tires. Yung tread niya maganda. Maganda yung pattern. Almost reminiscent sa mga race tires. Kaya sa tingin ko, maganda yung performance na ito. While si Z500 SE is the trusted Dunlop Sport Max GT R300 which is ginagamit sa mga ZX25R, ZX4RR, Ninja 400, Ninja 500. Subok na siya pero hindi siya ganoon kakapit pero sobrang tagal niya maubos. Maganda rin naman ang performance. When it comes to suspension, makita natin na conventional forks ang gamit ni Z500 SE. Sa front suspension naman ni NK, kita natin na naka-inverted forks na siya. So ang advantage nito, mas makapal yung nasa triple clamp dahil ito yung outer tube niya. Kaya mas rigid at mas stable ang performance during cornering. Pagdating naman sa rear shocks,
Para sila naka-monoshock, pero yung preload ni Z500 SE ay naka 5-stage preload na pipihiti mo dito. May mga stages sa dyan. Naka-monoshock din si NK, pero makita natin yung kanyang preload is thread type. So kagandahan ng thread type, yan yung din ang ginagamit ng mga high-end shocks. So dahil naka-inverted fork si NK and naka-thread type preload adjustment siya, bibigay natin ang suspension kay NK 450. When it comes to seat height, same siya sa Ninja 400, Z400, 30.9 inch pa rin, walang pinagbago. Height natin is almost 5'5" and napaka-baba lang niya para sa mga below 5'7", hindi ka maninibago dito, hindi ka kakabahan. Very good sa mga beginners. Abot na abot mo sigurado yung ground. Manipis din yung seat niya dito sa harapan and yung frame niya. Hindi ka kakabahan, tapos yung weight niya lang na 168 kilos, napakagaan. Yung riding position niya, hindi naman siya sobrang aggressive, sakto lang para sa isang standard naked and maluwag. Yan, makaka-atras-atras ka during cornering. Yan, kailangan mong lipat-lipat ng posisyon. Maluwag siya. Maganda rin yung passenger seat niya. Kita natin na mas flat ng konti yung profile dito. Mas in-improve nila to versus the Z900 and the ZH2 kasi medyo makanto yun, masakit sa puwet ng passenger. Pero try pa rin natin kung kumusta sa passenger ang Z500. So same din siya sa Z400, Ninja 400, Ninja 500, pare-pares naman sila. Hindi pa rin siya ideal sa super long ride. Pero kung malaman naman yung puwet ng passenger mo, ay okay lang. Pwede na, para sa akin, pwede na average yung kanyang pillion seat. Tsaka nakaangat yung dito niya, 2-piece construction, sport bike kasi, kaya talaga nakaangat yung passenger. So, ang magiging posisyon ng passenger mo dito ay medyo naka-sub-sub pa rin. So, hindi talaga siya literal na full version ng naked standard kasi yung mga standard nakeds ay one-piece na upuan at halos flat dun sa passenger at malapad. Ito, semi-sport bike siya. Kaya yung likod niya, sport bike, yung harap niya is naked bike. Seat height naman ni 450NK. So noticeably, tumaas siya dahil meron na siya ngayon 31.3 inch seat height. Pero 0.4 inch lang naman, so wala pang half inch yung nadagdag. Pero mas malapad na ngayon yung subframe niya. Ayun yung part niya dito. Nagta-translate yun na mas matitiptoe ka sa kanya if you are below 5'6 or 5'7. Napakagaan lang din niya, although mas mabigat siya because 173 kilos na to, 5 kilo heavier than the Z500 SE. And the riding position, same din naman kay Z500 SE. Pero makita natin na talaga maiksi yung kanyang side stand, kaya talaga nakahiga kang ganyan. Pero safe na safe yun sa mga parking, kaya nakalin talaga siya. Maluwag din naman, nakakagalaw din naman sa kanya. Try naman natin yung passenger seat. Yung passenger seat niya or yung pillion seat niya ay parang walang foam. Para siyang malambot na rubber na binalutan ng leather. At dahil mas mababa yung seat height at mas magaan ng 5 kilos si Z500 SE, bibigay natin ang weight and seat height kay Z500 SE. SRP ni Z500 SE is 355,000 while SRP naman ni 450NK is only 262,000. So that's more than 90,000 pesos difference. So for value for money, bibigay natin to kay 450NK. So yun, overall, satisfied naman tayo sa serbisyo. Motostrada, salamat. Talaga minsan di naiiwasan ang aberya sa motor dahil syempre ginagamit natin. Pero yung electrical nito is 1 year warranty, pero sa makina naman pala 2 years warranty naman. So ganun kaganda naman yung CF Moto, di ba? Pumapantay na siya sa level ng mga Japanese manufacturers. Keeping on improving sila. So through the years, nag-i-improve naman sila. So okay yung serbisyo nila, lahat ng parts available sa Motostrada. Hindi naman ganun kamahal yung pyesa. Kita nyo naman, thermo switch 855 lang naman. Mura din naman ang labor. At gagawin nila kagad, asikasuhin nila kagad. Very good for the service, aftermarket sales. So dito naman tayo sa NK450. So pangalawang ride ko na to sa NK and wala akong masabi, napakagaan. Ngayon dami ginagawang kalsada. Alam niyo na kung bakit, diba? Mag-election eh. Anyways, try natin yung performance. Medyo ano siya rin Opo, brushless. Yun. Woo!
Ganda ng handling, oh. Sarap yung racetrack na ito, guys. Tsaka malalaki, panalo. Tsaka yung stock tires niya makapit, in fairness. Maganda yung stock tires niya. Yung side mirror niya quality, makapal, oh. Talagang walang vibration, walang alog kahit na isang RPM ka. Yun nga yan, syempre kung i-compare mo kay Z500, which is yung makina nun nasa 450cc din naman, fuel consumption nila mas malakas dito kay NK. Pero yung performance na bibigay sa'yo naman talagang sulit naman. Syempre kailangan mo ng maraming gas kung maraming power. Hindi naman pwedeng maraming power tas konti yung gas. So walang ganun. Tsaka minsan maganda rin yung medyo rich ng konti, kasi mas malamig sa makina yun. Mas mainit sa makina pagka kulang sa gas. So mas tatagal ang buhay ng makina kahit na full throttle all the way. Tapos syempre yung tunog ng 270 degrees crank. Tunog exotic. Tunog V2, di ba? V2 or V-twin. Smooth na smooth. So yung size niya hindi naman siya intimidating. Hindi sila nagkakalayo ng size ni Kawasaki Z400 and Z500. So in short, sakto siya sa mga short riders. Ginawa siya para sa mga hindi kalalakihan na tao. At sa mga lady riders, pasok din siya. Sa traffic, yan, para lang siyang maliit na motor, hindi mahirap gamitin. Para ka lang naka-scooter or underbone. Pero syempre, yung bigat niya, kung i-compare mo sa mga scooter and underbone, syempre, mas mabigat to. Ito kagandahan naman kasi ng mga entry level na naked big bikes is yung weight niya. Magagaan sila compared sa mga mas malalaking sizes. And kung i-compare mo siya sa NK400, malayo yung weight difference nila. Kaya yung handling nito mas madaling gamitin, mas madali siyang gamitin sa city at sa traffic. Traffic test. Maganda rin medyo may konting tunog ang exhaust para maramdaman ka nila, 'di ba? Na nandun yung presence mo eh. Hindi ka basta maiipit. May nakipagsabayan ng Z900. Ganun kalakas ang acceleration at hatak ni NK. So yan guys, panalo. Talagang wala akong masabi ha. Ito yung ginagamit ko tong NK. Talagang nabibilib ako. Talagang value for money, quality. Sobrang lambot pa ng clutch. Mas matigas pa yung clutch ng sniper ko. Ito na yung first ride natin. Na-excite ako, no? First ride natin sa Kawasaki Z500 SE 2024, all new for 2024. Almost brand new to. Tinakbo lang is 200 kilometers. And all stock, pati pipe niya stock pa. And right away, ang pakiramdam sa kanya, same din naman siya sa Z400, same din sa Ninja 400. Yung kanyang karakteristik ng makina niya, yung hatak niya. Pero mas maganda rito, mas lumakas yung torque. Kumpara mo sa mga Ninja 400, Z400, mas lumakas yung torque niya. Pero yung kagandahan sa mga naked, lamang yung acceleration niya. So yung mga sport bike version, yung mga Ninja version, lamang yung top speed. Pero dito ang ganda ng hatak nito, ang ganda ng arangkada niya. Anong motor kaya to? QJ yata to. Kakaiba, letter T yung ano. Kala ko Triumph eh. Letter T yung taillight na sa likod.
So pinakamasarap gamitin is the naked category kasi sobrang lightweight. Yung weight naman nila and power hindi nagkakalayo kay 450NK, kaya sila yung na-compare natin. Tapos yung makina nila hindi rin nagkakalayo, 449cc kay NK and 451cc dito kay Z500. So kung real world comparison, siguro sa dyno mo lang siya makikita. Kung talagang sagaran ng takbo, halos same yung pakiramdam. Yung weight din nila halos same lang din. Seat height mas mababa itong kay Z500, kaya kung ikaw ay mas vertically challenged, mas mag-enjoy ka dito kay Z500. Assist and sleeper clutch, malambot din yung clutch nito, pero mas malambot talaga yung clutch ni NK. Talagang 450 series lahat yon, ang lalambot ng clutch. Pero yung palambutan ng clutch kay Z5, Ninja 500, Ninja 400, Z400, pare-pare silang malalambot eh. Yung lamang ni CF Moto sa lambot ng clutch, konti lang naman, hindi naman sobrang laki ng difference, hindi naman siya night and day. So kung gusto mo talaga ng all-around bike, mag-naked ka. Standard naked, all-around talaga. Pwede mo itong i-race track, pwede mong imarilaki, twisties, backroad, pwede ka na mag-expressway, long rides. With their best-selling Z-Series, Z500, galing sa Z400, best-seller nila yon, Z400 and Ninja 400. Sobrang daming bumili hanggang ngayon, diba? Ganda pa rin. Pagdating sa entry-level standard naked bike, talagang best seller dati si Z400. Pero nung nilabas si 450NK, talagang naglipatan yung mga fans dahil sa dami ng features niya at sa sobrang mura ng presyo niya. Pero nilabas nila si Z500 SE para tapatan si 450NK, and nagawa niya namang tapatan kasi marami siyang magagandang features pang tapat kay NK. Pero at the end of the day, kung talagang value for money ang hahanapin mo, dahil sa laki ng difference nila sa presyo, more than 90,000, dito ka na kay NK 450. Pero syempre, alam naman natin, Kawasaki is Kawasaki. Iba yung Japanese branding and quality ng Kawasaki. Tried and tested na ever since 2018, nilabas na nila yung platform na Z400, Ninja 400 makina and frame na sobrang wala naman halos issue, diba? Aside from the clutch na ayos na nila noong 2020, naayos na nila yung clutch na issue ng Ninja 400 dati. Kaya perfected na nila yung platform nito. So kung meron kang extra budget and gusto mo yung best of the best, syempre Japanese quality, and ayaw mo mag-risk ng pera mo, dito ka na sa Kawasaki Z500 SE. Pero kung ikaw ay practical na tao, medyo kapos ka, dahil sa 90,000 makakabili ka pa ng isang scooter na pang backup. So ganun kasulit yung presyo ni 450NK. So throughout the years, nag-improve na si CF Moto, lalo sa 450 series niya, paganda ng paganda yung level niya. Talagang sabi nga sa world market, si CF Moto ngayon ay nasa top 4 na yata ng motorcycle, best-selling motorcycle sa buong mundo. Kaya paunti-unti na siyang umakit ng pwesto, paunti-unti niya ini-improve yung kanyang quality. Kaya kita niyo naman, yung KTM nakipag-sister company na kay CF Moto at iba pang European brands ipapagawa na sa factory ng CF Moto dahil napakaganda ng kanilang factory. And at the end of the day, nagkakatalo na lang yan kung meron kang extra budget, kung practical ka, kung gusto mo ng smooth na makina, gusto mo ng tried and tested na quality, and loyal ka sa isang brand. So kahit alin sa kanila ang mapili mo, pareha silang panalo, hindi ka talo dito, at pareha sila para sa akin, highly recommended.